Siyempre gustong-gusto kong makita ang itsura ng mga story centers natin. Kaya nga as much as possible, hinihiling namin na maglakip kayo ng inyong mga litrato. Pero kung ang iyong kwento ay masyadong komplikado, you know what I mean? As in, aasahan mo ang iskandalo o matinding pagbilad sa kahihiyan, ay pwedeng huwag ka nang mag-send ng iyong litrato. Kung magse-send ka man, siguro, at may tiwala ka naman sa akin na hindi ko ipagkakalat ang iyong litrato, pwede pa rin. Pero hindi actually obligado na ilathala natin o i-publish ang inyong mga litrato. Actually, nasa inyo pa rin kung gusto nyong ipakita natin sa mga story senders ang inyong mga pictures or hindi. Kagaya ng kwento ng kakwento nating ito, si L. At ang kanyang kwento ang hatid ngayon ng KNBK, Kwento ng Buhay Ko. Dear Kuya Bono, tawagin niyo na lang akong L. 24 anyos sa kasalukuyan at ipinanganak sa probinsya ng North Cotabato. Kung kilala niyo si Elias J. TV at kung ano ang trabaho niya, yung pagiging rubber topper, yun din ang kabuhayan namin mula nung elementary ako hanggang ngayon. Napakapait ng naging karanasan ko nung bata pa ako hanggang ngayon. Nung daycare pa ako, nakatira kami sa bundok at tanging kalabaw na may karosa ang sinasakyan namin papuntang eskwelahan. Nung kinder na ako, bumaba na kami ng bundok ngunit sa bukid pa rin kami nakatira. Minsan nung nag-aaral ako at tita namin ang siyang guro ko, sabi niya kina lolo daw muna ako makitulog dahil yun ang bilin ng papa ko kasi gagabihin sila ng uwi. 6 pa lang kaming magkakapatid noon at panglima ako. Sinunod ko ang bilin ng aking tita at doon nga ako natulog kina lolo. Ang naging problema lang ay ayaw ni lolo na tabi kami ni lola sa pagtulog. Gusto niya kaming dalawa ang magkatabi. At dahil mahal ni lola si lolo, sinunod niya ang gusto ni lolo kahit na sinabi kong gusto kong tumabi kay lola. At nung time na natulog kami, sobrang uncomfortable noon kasi hinahawakan ni lolo ang pagkababae ko. Hindi ko pa alam ang salitang sexual harassment o abuse nung time na yun kasi bata pa nga ako. Nung grade 2 na ako, dumating yung isa pang tita namin galing abroad at sinabi niyang dadalhin niya ako sa syudad para doon magpatuloy ng pag-aaral. Pumayag ang mga magulang namin at sinama pa ang pangalawang ate ko. Akala ko magiging okay ang buhay ko sa syudad pero para kaming naging katulong ng ate ko. Tagalinis ng bahay, tagaluto, tagaigib ng tubig kasi sa balon kami kumukuha ng tubig nung panahon na yon at bumibili lang ng tubig sa kapitbahay pang inom. Well, tumutulong naman ang dalawang pinsan namin na anak ni tita pero tutulong sila na may reklamo at padabog. May times rin na papainumin lang kami ng vitamins para hindi madaling magutom kasi walang pambili ng bigas. Nung nagbukas ng tindahan yung tita namin, doon ako natutong magnakaw ng pagkain. Ate ko yung mastermind, pero kalaunan nahuli rin kami. Pwede nyo kaming i-bash dito kasi masama ang ginawa namin. Nung grade 3 na ako, pinauwi na kami sa bukid dahil sa ginawa namin at hindi na rin kaya ng tita namin na pag-aralin kami. Nung grade 4 ako, nakaranas din ako ng sexual harassment sa pinsan kong muntik na sanang mabaliw dahil sa nervyos at marijuana. Yung pinsan kong yon ay napakabait sa amin at protective pero dahil sa hindi mabuting kalagayan niya,
Kaya niya ginawa yon. Nakatapos ako ng elementary na laging nag-a-absent para tumulong sa bukid o sa sakahan namin at laging promissory note tuwing mag-e-exam. Nung grade 8 ako, nakiusap ang mama ko sa akin na pumayag akong mag-working student sa syudad na kapitbayan lang namin. Ayaw ko sana dahil napamahal na ako sa eskwelahang pinapasukan ko nung grade 7 ako at nagkaroon na rin ako ng crush doon na si Jameson. Pero dahil sa pagmamakaawa sa akin ng mama ko dahil hindi nila kayang pag-aralin kaming lahat, pumayag na lang ako. 8 na kaming magkakapatid noon, Kuya Bono. So naging working student ako hanggang sa mag-grade 10 ako. Umalis lang ako sa pagiging working student dahil sa alitan ng amo kong babae at ng papa ko. May time kasi na pinapauwi ako ng papa ko sa aming probinsya para tumulong sa kanila at hindi yun nagustuhan ng amo ko kasi nga nagwo-working ako sa kanila. Nagkaroon sila ng misunderstanding at ang ending ay pinaalis ako ng papa ko sa pagiging working student. Pero bago pa yon, nung grade 9 ako, may hindi rin magandang nangyari sa akin. Madaling araw nun, nagsimba sina Auntie Mary, yung amo kong babae dahil birthday niya. Ang pamilya ni Auntie Mary ay isang relihiyosong pamilya kaya hindi ko inakalang magagawa sa akin ng isang anak niyang binata ang ginawa niya. Dati pa man tuwing madaling araw at hindi maganda ang pakiramdam ni Kuya Paul, nagpapamasahe siya sa akin ng likod niya. In fact, magaan talaga ang loob ko sa kanya nung mga unang araw ko sa kanila. Ginawa ko pa nga siyang ninong sa kumpirma sa simbahan. Pero nung time na yon, gumising si Kuya Paul at sinabi niya sa akin ng ganito, "El, gusto ko magpainit. Gusto mong magkape, kuya?" Inosenteng tanong ko. Sabi niya magpapamasahe daw siya kaya iyon ang ginawa ko. Pagkatapos nun ay umalis na ako sa kwarto niya pero bigla niya akong tinawag at niyakap ng sobrang higpit. Nagtaka ako sa ginawa niya. Tinanong ko pa siya kung okay lang siya. Pero bigla niya akong pinadapa sa kama niya at naramdaman ko yung ano niya sa puwet ko. Kinabahan ako noon ng sobra. Tinanong ko siya, "Kuya, anong ginagawa mo?" Tapos bigla niya akong pinaharap sa kanya nang nakahiga at humiga siya sa tiyan ko habang yung kamay niya ay nakahimas sa dibdib ko. Nakiusap akong aalis na ako. Nanlalamig na ako sa sobrang kaba noon. Nung maramdaman niya na natatakot na talaga ako, pinaalis niya na ako sa kama at bigla siyang nahimasmasan. Humingi siya ng tawad sa akin na sinabi niyang kung pwede sa amin na lang yon. Ibig sabihin hindi ko na ipagsasabi sa iba. Sinubukan kong tumahimik pero hindi kinaya ng konsensya ko. Sinabi ko sa best friend kong kaklase ko rin ang nangyari habang umiiyak. Sinabi niyang kailangan kong sabihin sa pamilya ko ang nangyari at baka maulit pa yon. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko kay Ate Celine ang nangyari. Sinabi niyang kailangang malaman to ng mga magulang namin pero pinagalitan pa niya ako bakit ka daw sinabi sa best friend ko. Dapat daw dumiretso na ako sa kanya. Medyo sumama ang loob ko kay ate nung time na yon dahil sa sinabi niya. Kung hindi ko kasi sinabi sa best friend ko na si Hazel, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang nangyari sa akin. Nung malaman ng mga magulang ko ang nangyari sa akin, sobrang nagalit sila. Gusto akong paalasin ng papa ko sa pinagtatrabahuan ko pero nakiusap rin sa akin ang mama ko na huwag na akong umalis doon at dumistansya na lang ako. Sobrang naawa ako sa mama ko. Nalaman ko rin na si mama lang pala mismo ang nakiusap kay Auntie Mary na ipa-working student ako. Hindi mayaman si Auntie Mary. Nasa bahay lang siya at umaasa lang sa sweldo ng asawa niya na nagtatrabaho sa isang insurance company. Minsan binibigyan siya ng mga anak niyang may trabaho na kagaya ni Kuya Paul. So nagkaroon ng pag-uusap ang mga magulang ko at sina Auntie at Kuya Paul.
Napagkasunduang magdidistansya kami ni Kuya Paul at hindi niya nauulitin ang ginawa niya sa akin. Noon ay nalaman ko ring naghiwalay pala si Kuya Paul at ng kanyang girlfriend, kaya broken-hearted si Kuya Paul noon. Pero hindi yun siyempre rason para gawin niya sa akin yun. At mas sad ang nangyari sa akin. So ayun, tuloy ang buhay at kalaunan ay napatawad ko na si Kuya at nawala na rin yung awkwardness sa pagitan naming dalawa. Senior high school yata ako nung una kong napakinggan ang story ni AP sa cellphone ng kapatid ko. Sobra akong kinilig nung marinig ko yon at naisip ko rin gusto kong human resource management ang kukunin kong kurso kagaya ng kay AP kasi nung time na yon, hindi ko pa rin alam kung ano ang kukunin kong kurso. Sabi ko HRM o social worker ang gusto ko pero dahil nga sa walang ganong kurso dito sa amin, sinet aside ko na lang ang ganong mindset at piniling maging practical. Nag-apply ako ng scholarship sa probinsya namin at sa awa ng Diyos ay pinalad naman. Pero hindi ganoon kadali ang pag-apply sa scholarship dahil sa kakulangan sa suporta at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kaya sumasabay lang ako sa mga klase ko kapag nagpaplano sila na mag-apply rin. Nung time na lumabas ang result ng entrance exam sa college, sobrang saya ko kasi malaki ang scores na nakuha ko. Maraming pagpipilian na kurso, yun nga lang ay hindi ko bet ang ibang kurso kagaya ng engineering kasi bobo ako sa math. At yung mga kursong panlalaki like automotive kaya education ang pinili ko. Hindi rin naging madali ang pag-i-enroll ko sa kurso ko. Naalala ko pa, time ng paggawa at pag-submit ng work immersion portfolio namin nung time na yon. Sobrang stress ako kasi nung time na yon, hindi pa ako masyadong maalam sa paggamit ng laptop sa pag-i-edit. Mumurahing CP ko lang ang ginagamit ko at may mga ilang bagay na nahirapan ako kapag CP ang gamit. Well, tinulungan naman ako ng mga classmates ko. Nakapagpasa naman ako ng portfolio ko pero yun nga lang dahil sa dami ng pinagdadaanan, naipon yung stress at na-pressure ako sa kung anong kurso ang kukunin ko kaya isang araw bigla akong bumigay sa school. Bigla na lang akong umiyak at dahil may mga classmates akong concern sa akin, kinomfort nila ako. Ang problema nga lang sa akin kapag kinocomfort ako, mas lalo akong umiiyak. Sobrang nabahala sila sa akin kaya tinatanong nila ako kung gusto ko raw bang makipag-usap sa advisor namin at humingi ng advice. Pumayag na rin ako. First time yon na nag-breakdown ako sa 3 teachers. Kinausap nila ako. Tinanong nila kung ano yung mga hilig ko. Ang sabi ko mahilig akong magbasa at sumulat ng mga tula o poetry. Ang advice sa akin ni Ma'am Ave, follow your heart's desire. Kaya naisip kong education major in English na lang ang pipiliin ko. Noong enrollment day na, may mga options na ilalagay kung sakali hindi na available ang napili mong kurso kaya ang inilagay ko BSc Social Science at yung isang TVL na kurso. At dahil naubos yung slots para sa English, Social Science ang pinili ko. Akala ko talaga yung Social Science ay parang yung itatakil nyo ay kagaya sa social worker na topic namin ng senior high school kami. Kaya yun ang pinili ko. Yun pala, hindi talaga social science yun kundi social studies na araling panlipunan kung sa Tagalog o Filipino na siyang isa sa hindi ko gustong subject sa junior high school. Pero dahil nga wala akong ibang kursong mapagpipilian, Gora na lang. Isa ako sa batch na hindi nakapag-graduate ng face-to-face dahil sa lindol at COVID-19.
Noong June 2020, namatay ang mama ko dahil sa brain aneurysm. Biglaan yon at nasa lahi daw nila ang ganong sakit at napakasakit sa amin yon. Hindi ko alam kung paano kami babangon ulit noon. 10 years old pa lang ang bunso namin noon. Akala ko hindi na ako makapagpatuloy sa college pero sabi ng papa ko, ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. First year college hanggang sa first sem ng second year na online ang klase namin at hindi naging madali yung time na yon dahil trabaho sa bukid sa umaga at aral sa gabi ang ginagawa ko. Itagdag mo pa ang sobrang hina ng signal nung time na yon dahil sa bukid nga yung lugar namin. Sobrang stressful talaga yun para sa akin. Hindi ko alam kung paano ibabalanse yung time ko. One time, bumisita yung pang-apat na ate ko na si Ate Celine sa amin kasama ang asawa at anak niya. Nung time na yon ay yung asawa ng ate ko ang nag-aaral at si ate ay huminto sa pag-aaral simula nung mabuntis siya. Bale si ate yung nag-aaral para sa bayaw ko kasi online class naman. Plano nilang pumunta sa sakahan namin at ako ay sobrang busy sa online activities namin dahil may deadline. Sinabihan ako ng papa ko na hindi magtatagal, magsusuicide ka na niyan. Bakit si kuya mo? Pareho naman kayo nag-aaral, kaya naman niya. Nasaktan ako sa sinabing yun ni papa. Sabi ko sa sarili ko, hindi siya nahihirapan kasi si ate naman yung nag-aaral para sa kanya. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, sabi ko, what if gawin ko yung sinabi niya? Ano kaya yung magiging reaction niya? Nag-iisip na talaga ako ng time na yon kung saan ako kukuha ng tali at saan ko itatali para pagpapatiwakal ko. Ganon pa man, natatakot ako kasi kasalanan yon sa Diyos. Kaya ang ginawa ko, umiyak na lang ako ng umiyak. Siguro naiisip nyo na napaka-weak ko naman. Pero yung ginawa ko, sinabi ko lahat sa panganay namin si Ate Girlie. Sinabi ko sa kanya lahat ng sakit ng loob na kinikimkim ko, lahat ng mga pinagdadaanan ko. At ang sabi niya sa akin, El, bakit ngayon mo lang sinabing lahat ng to? Ang dami mo na palang pinagdadaanan dyan. Nandito ako na ate mo, pwede ka magsumbong sa akin. Hayaan mo, kakausapin ko si Papa. Lumipas ang 2 araw, sinabihan ako ng papa ko na samahan ko daw siya sa bukid namin kung saan kami nagpapatayo ng bahay kubo na titirhan sana namin nung pandemic. Pagdating doon, kinausap niya ako. Ang sabi niya, hindi niya alam na ganun pa lang ang epekto ng ginawa niya sa akin. Akala niya okay lang daw sa akin. Bago kasi dumating si Ate Celine, may isang pangyayari kasi na ginawa ang papa ko sa akin na hindi ko na lang babanggitin. Kaya na lang ang bahalang mag-isip. Ang sabi pa niya, handa raw siyang magpakulong kung gusto ko daw. Kahit pa magiging usap-usapan kami ng mga tao sa lugar namin at maging kasiraan yon ng imahe niya. Ayaw ko rin namang mangyari yon kasi naisip ko kami rin naman ang magiging kawawa. Wala na kaming mama, mawawalan pa ng papa. Paano na kami? Paano na mga kapatid ko? Ano ang magiging tingin sa amin ng mga tao? Magiging kasiraan yun sa pamilya namin. Kaya ayokong makulong ang papa namin. Isa pa, kahit na gano'n ang ginawa niya, mahal ko pa din ang papa ko.
Marami pa kaming pinag-usapan na mas lalong kinasakit ng loob ko na para bang pinapamukha niya sa akin na ako pa yung mali, na yun ang naramdaman ko. Pinatawad ko na lang ang papa namin kakwento at nagpatuloy na lang ako sa buhay ko. Nung medyo okay na ang panahon, pumunta na ako sa syudad at nag-tutor ng 2 buwan sa pinsan ko. 1,000 piso ang bayad sa 1 buwan. Okay na din yon, at least meron akong allowance. Second semester ng second year college, nagkaroon na ng bagong asawa ang papa ko at nagkaroon na rin kami ng face-to-face classes at naging masaya naman ang pag-aaral ko. Ngunit minsan ay dinalaw ako ng bangungot. Lagi akong nananaginip na may gagawin daw na masama ang papa ko sa akin at kahit kanino na ako humingi ng tulong ay walang tumutulong sa akin kahit sarili kong pamilya. Tinitingnan lang nila ako. One time na naginip ako ng ganon, mga 2 PM yon at mag-isa lang ako sa bahay namin dito sa syudad. Isa siyang subdivision pero para siyang squatters area na dikit-dikit ang mga bahay at hindi maganda ang bahay namin. Hindi naman siya sobrang pangit pero hindi kasi siya safe. 2 palapag pero para sa ikalawang palapag ay hindi talaga safe dahil open siya. Wala mga dingding at sobrang daling maakyat kung may masamang tao na manloloob sa bahay namin. So yun nga, nagising ako sa masamang panaginip na yon na humahagulgol at natataranta na para bang may naghahabol sa akin na masamang tao. Muntik na akong mag-chat sa advisor namin nung time na yon para humingi ng tulong. Pero naisip ko, lalaki kasi siya at crush ko pa at baka hindi niya ako masyadong matulungan at i-refer ako sa guidance counselor namin. Hindi ako komportable doon kasi natatakot ako sa guidance counselor. Kaya sinarili ko na lang yun. Noong 3rd year ako, napasali ako sa grupo ni na Jace na kung saan nagla-life group kami. Nagsa-share ng stories namin, experiences at nakikinig ng Word of God. Nagpe-prayer din kami. At doon ko na-share yung mga dark experiences ko. Dahil doon gumaan ang loob ko, nagkaroon ng liwanag sa buhay ko. Well, of course, kahit papano ay may mga masayang nangyari naman sa buhay ko. Start na naman ang academic struggles ko dahil sa thesis. Sabi ko noon sa sarili ko kung sakali man na hindi ako makatapos ng pag-aaral dahil yon sa thesis at hindi dahil sa pagbo-boyfriend. Individual kasi yung thesis namin at hindi ko alam kung anong gagawin ko, ano yung magiging title ko. Maraming breakdowns, self-pity at doubt ang naranasan ko. Pero sa awa ng Diyos, nalampasan naman. Despite sa mga pangit na naranasan ko, thankful ako sa Diyos kasi hindi niya ako pinabayaan. Nagulat nga ako na napasali ako sa Academic Achievers from first year hanggang graduation. Minsan naiisip ko hindi ko deserve ang award na yon. Like, merong mas deserving pa sa akin. Dito kasi sa amin ay may katumbas na perang halaga ang bawat honor like sa US o University Scholar. Makakatanggap ka ng 1K na pera at 600 plus na CS o College Scholar. Parang doon sa pera ako natutuwa. Usapang love life naman tayo. Balik tayo sa time na dumating ako sa syudad. Yun rin yung time na natuto akong mag-FB sa computer o sa internet shop. At dahil nga bago pa lang, naging ignorante si ante. Kahit sino i-add friend at i-confirm. At mostly yung mga naging friend ko noon ay mga Indiano. Well, wala namang problema sa akin yan because I respect them and their culture. Dahil sa kanila, nakakapag-English ako.
Nagkaroon nga din ako ng instant boyfriend na Indiano. While hindi ko siya sinagot, inassume lang niya na in a relationship na kami dahil sa constant communication namin. Hinayaan ko na lang. Hiniwalayan ko na lang siya nung nagsawa na ako kasi nag-focus na ako sa pag-aaral ko. Nagkaroon din ako ng karelasyon na poser lang pala. At nalaman kong uncle ko pala yon na taga Maynila. Pangit ang naging experience ko na yon. Ang ikinaganda lang, nagkaroon ako ng Android phone na Cherry Mobile dahil sa kanya. Sobrang tanga ko nung time na yon. Magaling din kasing poser si uncle. Hihingi ako ng picture niya, magpapadala siya ng picture na binatang binata, nag-aaral sa Lasal. At kapag tatawag kami, boses binata talaga. Nalaman ko lang ang katotohanan nung bigla niya akong ginost. Nag-imbestiga ako hanggang sa nalaman ko ang totoo. Grade 11, nagkaroon na naman ako ng instant boyfriend na isang Bangladeshi na nagtatrabaho sa Singapore as construction worker. 7 years ang gap namin. Sobrang kulit kasi ilang beses nang gumawa ng account para lang makachat ako. Lagi ko kasi siyang binablock. Pero nung mapagod ako, hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang mangyari. Nung una, lagi kami nag-aaway dahil sa language barrier. Kalaunan, nag-improve na ang English niya at unti-unti rin akong nahulog sa kanya. Pinapadalhan niya ako minsan ng pera pang allowance gamit ang pangalan ni ate. Nung minsang na-ospital ako at naoperahan ng appendicitis, kahit nag-away kami noon ay pinadalhan pa rin niya ako ng pera panggamot. Nung time din na yon ay nalaman naming buntis si ate Celine at ang nakabuntis sa kanya ay ang kabady niya sa ROTC. Dahil doon ay nagkaroon ng instant pamamanhikan sa bahay habang nasa ospital ako. Nagkaroon ng napakasimpleng handa noong 18th birthday ko dahil sa perang pinadala ng boyfriend kong Bangladeshi. Gayunpaman, malaking bagay na sa akin yon dahil lumaki akong walang handa sa birthday ko. On and off ang relasyon namin ng boyfriend ko dahil sa attitude niyang napakasiloso at walang tiwala sa akin. Kahit na kada oras nagsasend ako ng video at pictures na mga ginagawa ko. Gusto niya ring baguhin ang pananamit ko. Dapat laging naka-long sleeve kagaya ng sa kanila. Nasakal ako sa kanya kaya hiniwalayan ko nung second year college na ako. Nung 4th year college naman ako, bago ang internship, may nakilala ako sa FB dating. Siya raw ay si Maki Solina, 24 years old at nakapagtapos sa kilalang school malapit dito sa amin. Nung una, friends lang talaga ang tingin ko sa kanya. Komportable talaga kasi ako sa kanya hanggang sa sinabi niyang gusto niya raw ako kasi masarap akong kausap. Masayahin kasi ako pag ka-chat ko siya, joker, hanggang sa nagkagusto na rin ako sa kanya. Sinabi niyang gusto niyang maging kami, pero pinalipas ko muna ng 1 buwan bago ako pumayag. Nagtatrabaho daw siya bilang VA at nag-iiba ang schedule niya kaya nahihirapan siyang mag-adjust. Inintindi ko ang sitwasyon niya, kakwento. Minsan nga, mga 11 PM na kami nakakapag-usap o di kaya 9 AM at nasa school na ako kung saan ako nag-i-intern. Marami na kaming napag-uusapan tungkol sa buhay. Sobra talaga akong naging komportable sa kanya. Na-share ko na rin sa kanya maging ang mga dark experiences ko sa buhay. Ilang beses niya akong inaya na magkita kami pero lagi kong tinatanggihan. Pumapayag naman siya hanggang sa isang araw, Sabado noon, pumayag na ako makipagkita sa kanya. At nung nagkita na kami, sobrang kaba ang naramdaman ko noon kasi first time ko makipag-meet sa isang lalaki. At nung dinala niya ako sa inn, parang nawala ako sa sariling katinoan noon. Hindi ko ma-explain. Basta sumusunod na lang ako sa gusto niya. Humihingi naman siya ng permission noon pero oo lang ako ng oo.
Oo lang ako ng oo kahit parang labag sa kalooban ko. Siguro dahil sa sobrang kaba at curiosity na rin, may nangyari sa amin kakwento at dinugo ako. Nagkaroon ng laceration kasi nung time na pinasok niya yung kanya sa akin. Nag-exert ako ng force kasi sobrang sakit. Parang nanlaban ako. Sabi niya kumalma lang daw ako pero hindi ko talaga kaya. Akala ko normal lang na pagdurugo yun. Nakauwi pa nga ako ng bahay. Pagdating sa bahay, nakaramdam ako na parang maiihi ako. Laking gulat ko, ang daming dugo ang lumabas hanggang sa mahimatay na ako. Buti na lang dumating ang kapatid ko. Tinawagan si Papa at sinabi ang nangyari. Agad akong dinala sa ospital ni Ate Celine para ipa-check up pero pinagpasapasahan ako ng hospital kasi wala daw doktor na titingin sa akin. Akala ko katapusan ko na nung time na yon kasi wala na akong maramdaman sa sarili ko. Hindi ko na nga marinig yung mga pinag-uusapan nila hanggang sa umabot kami sa isang public hospital na mayroong doktor at agad akong tiningnan. Sobrang pait ng nangyari sa akin sa ospital, Kuya Bono. Kasalanan ko rin naman, sinisi ko ang sarili ko. Kung bakit unang kita pa lang namin, ibinigay ko agad ang sarili ko. At nung time na kinokontak ni Ate Celine ng boyfriend ko, hindi niya na makontak. Online siya sa FB pero hindi niya sinisi ng mga chats ng ate ko. Alam kong galit ang pamilya ko sa akin pero hindi nila ako pinagalitan dahil nasa vulnerable state pa ako noon. Baka daw ma-depress ako. Iyak na lang ako ng iyak. May mga nurse na naawa sa akin. May iba din na tingin pa lang alam mong hinuhusgaan ka na. May isang nurse talaga noon na naawa sa akin at kinausap ako. Hindi daw bilang nurse kundi bilang ate kasi naiintindihan niya ang sinapit ko. Hindi lang ako ang naloko ng boyfriend ko. Pati siya rin kaya naiintindihan niya ang sitwasyon ko. At nag-advise siya na kahit anong mangyari, kahit anong pagmamakaawa ng boyfriend ko, huwag ko na siyang babalikan. At na-realize kong tama siya. Nung nakalabas na ako ng ospital, makalipas ng 3 araw, nagpatuloy ako sa buhay, nag-focus ako sa pagiging intern. Minsan nagbe-breakdown ako pero laban lang ulit. Hanggang sa nakapagtapos na ako ng college na may Latin honor. Isang karangalan. Pero kahit ganon, hindi ako naging masaya, hindi ako naging proud dahil pakiramdam ko, sobrang bobo ako. July 2024 nung kumalat ang balita na may isang dalagita ang namatay dahil sa laceration dahil sa may nangyari sa kanila ng boyfriend niya. Dinala siya ng boyfriend niya sa ospital ngunit binawian na ito ng buhay at yung boyfriend mismo ang sumuko sa pulis at nagpakulong sa sarili niya. Napaiyak ako noon kasi same case kami ng babae. Nasa akin pa rin ang buhay ko pero tinakasan ako ng boyfriend ko. Nung month 3 na yon, sinubukan kong i-search ang name ng kapatid ng boyfriend ko at sinabi ko sa kanya ang nangyari sa amin ng kuya niya. Humingi siya ng sorry sa nagawa ng kuya niya. Close daw sila ng kuya niya at mabait siya sa kanilang magkakapatid pero hindi niya raw alam ang tungkol sa amin ng kuya niya. At doon ko nalaman ang tunay na pagkatao ng boyfriend ko. Niloko niya lang pala ako at virginity ko lang ang hinabol niya. Dahil doon, nagkausap ulit kami ng boyfriend ko at nagkaroon ng closure for my peace of mind. February 2025 naman nang may makilala akong napakakulit na lalaki sa Facebook. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Marwin, 31 years old at taga Davao del Norte. 7 years din ang gap namin. Noong una pa lang sinabi ko sa kanya na hindi ako interesadong makipagrelasyon.
Nakikipag-chat lang ako sa kanya dahil natatawa o naaaliw ako sa paraan ng pag-chat niya. Nakikita ko kasi sa kanya yung kabarkada kong si Kayla, maldita pero mabait. Parang suplado si Marwin minsan sa chat. Gumagamit siya ng emoji na rolling eyes o yung parang nakaira pang mata. First time ko rin malaman noon na may lalaki palang nag-work sa salon. Kinukulit ako ni Marwin na maging kami at hindi lahat ng lalaki ay kagaya sa ex ko. Iba raw siya. Pinakita niya sa akin ang TOR niya, Transcript of Records. Kaya nagulat ako kung bakit ganun siya. Kalaunan rin ay pinakita niya sa akin ang kalagayan niya. May kapansanan pala siya, severe scoliosis. Matangkad ang lahi nila pero dahil sa kapansanan niya, naging pandak siya. Para sa akin ay okay lang yon. May bukol din sa bandang likod at harap niya at halos magkasing tangkad lang kaming dalawa. Medyo mas mataas pa nga ako sa kanya. Isang araw nag-chat ako sa kanya na itigilan namin ang communication namin kasi wala rin namang patutunguhan yon. Alam kong masasaktan ko siya pero ayokong mas masaktan pa siya. Alam ko ring mahihirapan lang ako kapag siya ang makakatuluyan ko. Kagaya ng tututulan kami ng pamilya ko dahil sa kalagayan niya. Iniisip ko kasi na maliit na ang tingin sa amin ng mga tao dahil sa mahirap kami, palalalain ko pa. Dadagdagan ko pa. Kaya sinabi ko kay Marwin na itigilan namin ang communication namin. Nalungkot siya pero tinanggap niya ang desisyon ko. Pero nung gabing yon, hindi ako makatulog. Nakokonsensya talaga ako kaya chinat ko ulit siya at binawi ko ang sinabi ko. Tulog na siya nung time na yon kaya kinaumagahan na siya nakapag-reply. Bago ko sinagot si Marwin, pinagawa ko muna siya ng application letter stating na manliligaw siya sa akin. Ginawa naman niya kaya naging kami, pero naging secret ang aming relasyon. Si Marwin ay laging nandyan para sa akin kahit magkalayo kami. Para siyang male version ko sa halos lahat ng pag-uugali. Yan nga lang, ako topakin at maliit ang pasensya. Kapag galit ako, sinasabi ko sa kanya parang siya yung inaaway ko tapos tatahimik lang siya at makikinig. Hindi niya ako pinapatulan kapag inaaway ko siya. Kay Marwin, napapakita ko yung totoong ako at nai-express ko yung mga saloobin ko. Kapag napupuyat ako sa pagpe-prepare ng pang-demo ko sa pagpaparanking, nagpupuyat din siya. Pinapangarap ko rin siya ang maging asawa ko in the future. Bahala na kung ano ang sasabihin ng iba. Sobrang tuwa naming dalawa nang matanggap ako sa call center na pinag-applyan ko sa Davao kasi magiging malapit na kami sa isa't isa at makapag-ipon na kami for the future. Makakatulong na rin ako sa pamilya ko. Ngunit nung una lang pala yun, hindi ko nakayanan ng buhay call center agent. Nagkakasakit ako at kinailangan kong umalis ng trabaho pero hindi yun naging madali para sa akin. Ilang breakdowns muna ang nangyari bago ako tuluyang nakapagdesisyong umalis ng trabaho. Well, actually 2 months lang ako sa call center. Natapos ko lang ang training namin at first day pa lang sa production ay nag-quit na ako. Formal akong nagpaalam sa TL o OM namin. Nirespeto naman nila ang decision ko pero maging awol pa rin daw ako kahit na nagpasa na ako ng resignation letter. Hindi ko na kasi kayang mag-render ng 30 days. Grabe ang naranasan ko. Acid reflux, arthritis, ulcer. Nag-iba ang bowel movement. Laging naiihi dahil sa lamig ng aircon. At hindi basta-basta nakakaalis sa pwesto dahil sa sunod-sunod na calls. Noong time na nasa Davao ako, nakapunta ako sa bahay ni Marwin dahil gusto kong makita ang mama at lola niya. Sobrang saya nila nang makita ako at welcome na welcome ako sa bahay nila. Kapag aalis na ako, tinatanaw ako ng lola ni Marwin kung kailan daw ako babalik para dalawin ulit sila.
Noong nakauwi na ako sa probinsya namin, pinakilala ko na sa pamilya ko si Marwin. Nagkausap sila ni Papa through video call. Nalaman ni Papa ang kapansanan ni Marwin. Sabi niya kay Marwin, hindi raw siya tutol kung talagang nagmamahalan kaming dalawa. Masaya kaming dalawa sa sinabi ng Papa ko. Pero akala ko okay na. Yun pala, kinabukasan tinanong ako ni Papa kung sure na ako sa boyfriend ko. Isipin ko raw kung ano ang magiging future ko kapag si Marwin na makatuluyan ko. Ano ang sasabihin daw ng ibang tao, ng ibang pamilya namin, pagtatawanan nila ako. Sabi ni Papa, gamitin ko raw ang pagiging professional ko. Dapat raw yung lalaking makakatulong sa akin na makaahon sa kahirapan ang pipiliin ko. Naiintindihan ko naman ang Papa ko kakwento. He just wants the best for me. Pero kasi mahal na mahal ko si Marwin. Halos nasa kanya na ang gusto ko sa isang lalaki. Ang kabutihang loob at puso. Tanggap ako ni Marwin. Tanggap niya ang mga flaws ko, pati ang pangit na pag-uugali ko. At proud siya para sa akin kasi kino-question ko ang sarili ko at kakayahan ko. Naiisip ko pa lang na maghihiwalay na kami ni Marwin, naiiyak na ako. Sabi ni Marwin kapag nakipaghiwalay ako sa kanya, tatanggapin niya. Masikip man sa kanya pero kung yun daw ang gusto ko, tatanggapin niya. Kaya sobra akong nahihirapan sa sitwasyon ko. Ayaw ko kasing dumating sa point na halos lahat ng pamilya ko ang kakausap sa akin para lang hiwalayan ko si Marwin. Kagaya ng nangyari sa pangalawang ate ko. Wala bang kwento na yon? Kaya tinanong ko yung ibang ate ko, huminga ako ng advice sa kanila. Sabi naman nila, nasa akin daw ang desisyon kaya hanggang ngayon, kami pa rin ni Marwin. Habang tumatagal ang relasyon namin, mas minamahal namin ang isa't isa. May ilang mga tula at kanta na nga akong nagawa para sa kanya. Walang mga tono pa yung mga kanta maliban sa isa na pinagsikapan ko talagang magawan na pinamagatang By Your Side. Isa rin pala sa hinahangaan ko kay Marwin ay sa kabila ng kapansanan niya, nagsusumikap pa rin siya magtrabaho kahit napapagod siya at nag-iipon para sa future namin. Sa ngayon, wala pa akong trabaho pero ang dami ko nang in-applyan. Teaching at non-teaching. Nagpasa na ng resume bilang cashier, sales lady, kung saan-saang private schools pero hindi natatawagan para sa demo at interview. While kung tatanungin niyo ako kung anong ginawa ko sa mga months after ko mag-take ng board exam, makapasa at pagkatapos ko magtrabaho sa call center, nasa probinsya, nagbabantay ng pamangkin ko as requested by Papa ko at tumutulong rin sa sakahan namin. Naging rubber tapper pa rin. Tinutokso nga ako ng mga kapitbahay namin kasi cum laude raw, teacher pero nasa bukid. Nagtatapping ng goma, nagpapastol ng kalabaw, hinahayaan ko lang sila. Minsan nga nag-joke ako sa boyfriend ko na magsusulat ako kay Kuya Bono baka sakaling may maawa sa akin at mabigyan ako ng trabaho, tapos tatawa na lang kami. Kahit ganito ang naging buhay ko, kahit na laging kino-question ko ang sarili ko, ano ang magiging future ko, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. May inilaan ng Diyos para sa akin. Kailangan ko lang maghintay at magtiwala. Ginagawa ko pa rin ang best ko na makatulong sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Hanggang dito na lang kakwento ang aking kwento at hangad kong mabasa mo rin ang aking kwento, Kuya Bono. Nais ko ring marinig ang inyong pagpapayo, Kuya Bono, at sa inyo, mga kakwento. Lubos na gumagana at nagpapasalamat. L. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa totoo lang marami ng ganyang tema ng kwento, ano?
incest. Nangyayari talaga dyan, base sa mga nabasa na nating mga kwentong napakarami na rin. At hindi ko actually maunawaan kung saan nagmumula yung ganong pagnanasa mula sa isang kaanak o ama sa kanyang anak, pamangkin o well, anyway, hindi natin masisisi kung merong pagdududa ngayon sa lipunan, um, lalo na sa mga bahagi ng pamayanan na walang police visibility o kaya naman ay mas mahigpit na pag-aalaga ng barangay para sa kanyang mamamayan. Sana ay uunlad pa ang ating bansa sa kasulok-sulukan ng mga lugar kung saan nangyayari nga ang mga ganitong pag-aabuso sa mga babae. Nakakalungkot. At sana nga ay makalimutan mo lahat, totoong hindi ka galit sa iyong ama at kaya mo talagang talikuran. Napakalawak naman ng iyong pangunawa kung ganon. Saludo ako sa iyo. Kaya lang, ang nakikita kong dahilan kung bakit may mga breakdowns ka and anything like that is because you are just trying to be, anong tawag doon? Alam mong mali kaya lang tama din sapagkat ayaw mo nga siyang makulong, hindi ba? Kaya lang, deep inside you, alam mong mali yun. Kaya lang, ang daming what ifs, ang daming kaya lang. Pero ang hangad na lang talaga namin sa'yo, El, ay sana kayanin mong ibaon sa limot lahat ng negatibo, lahat ng dark past, ay makita mo, ang liwanag sa pamamagitan ng iyong minamahal ngayon. Ang tungkol sa kanya ay kay Marwin ay isa na namang bakit ba pinili mo si Marwin? Is it because you feel bad for yourself? You feel less of yourself? O totoong love talaga yan? That is something you really need to look into. At kailangan mo talagang mapagdesisyonan, pagnilay-nilayan siguro, kung tama ba ito. Of course, when love speaks, it's always right, hindi ba? Kaya lang, marami nang nagsisi dahil sinunod nila ang kanilang mga puso at damdamin. Okay? So, I do hope na may gabay ka pang matatanggap mula sa iyong mga close friends, mga kaanak, tungkol kay Marwin. Pero you still didn't end up marrying each other pa naman, And sa kalagayan talaga ni Marwin, sa kanyang sitwasyon, gets natin kung bakit napakalawak ng kanyang pangunawa. Kung bakit sinabi niya na kung iiwan mo ako, okay lang. I can move on. Alam nila yan nasanay na sila sa dami na ng mga pasakit na dinanas nila sa buhay na hindi natin naranasan. Napakalawak na ng kanilang pagtanggap at pangunawa. Pero I do hope na talagang pag-ibig yan because someone like Marwin at iba pa ay deserve din naman ng pag-ibig mula sa mga taong normal. Okay? And I think I said so much, enough, at sa mga kahugot naman dyan, kakwento, kaabang, maaari kayong magbigay din ng inyong opinion at nang sa ganoon ay mabasa naman ni El at nang hindi niya pagtsagaan ang opinion ng isang inaantok na kagaya ko. Magandang umaga anyway sa inyo. Ang oras ngayon ay, 2:23 ng madaling araw. Ayan, ganyan natin pinagpupuyatan ang ating mga trabaho, ang mga kwentong pinapadala ng ating mga kakwento. Well, anyway, yan na muna mga kakwento. Maraming salamat mula sa paglalaan ng oras. Ay, mga shoutout pala. Anyway, next time na lang ang mga shoutouts ninyo, ha? At muli, El, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.